Pinaliwanag ko na yung punto ko dun. Bakit parang hirap pa rin mag-gets? Sabi na nag-react sa video ko, pag ako raw yung naging empleyado, isa daw ako dun sa mga empleyado na ungrateful. Kasi hindi raw ako willing mag-extend ng walang bayad. So ganun na pala yung meaning ng ungrateful ngayon. Pag hindi ka nagtrabaho ng hindi bayad, ungrateful ka na. Magkalinawan nga tayo rito. Sino ba dito yung gustong magtrabaho ng hindi bayad? Paano magkakaroon ng sariling negosyo ang iyong mga employee? Kasi madalas niya po sinasabi na ang mga gusto ko kasi mga business partners, yung mga dati kong employees na alam niyo, paano magkakaroon ng negosyo ang mga employee mo kung binabarat mo sila? Hey yo, what's up sa inyo mga kapengyo? At today, pag-usapan naman natin dito ang naging post nga neto ni Boss Barat. Boss Parak pala po. Pasensya na kayo mga kapengyo kung talagang natatawag ko laging Boss Barat, no? Etong si Boss Parak na kung saan, alam naman natin mga kapengyo kung sino yung nagbansag nga sa kanya ng Boss Barat, no? Walang iba kung hindi etong si MG. At sa kabila ng yun mga kapengyo, ang kagandahan dito sa kay Boss Parak, no? Parang tinatanggap na niya, or tanggalin natin yung parang tinatanggap na niya, no, yung kanyang pagkakamali. Na alam naman natin ang unang-una nakasita talaga sa kanya etong si Kuya Reynan, no? At pangalawa, sinundan nito ni MG na kung saan doon talaga siya sobrang tinamaan, no, sa pasabog neto ni Makagago. At tara mga kapengyo, basahin nga natin ng mabilisan lamang, no, etong naging post ni Boss Parak kung paano niya tinanggap yung kanyang pagkakamali. Sinabi niya dito, madami nang nagbago sa social media ngayon. Yung mga taong hindi na lang basta-basta naniniwala sa sasabihin o gagawin mo porket pinapanood ka nila or iniidolo ka nila. In short, mas tumalino na sila ngayon, which is totoo naman talaga. Alam nyo sa social media talagang matalino na ang mga tao, no? Kaya wag nating maliitin ang iba dahil yung iba na kung alam mong ganun kataas yung kakayahan mo, hindi mo alam may mas mataas pa pala sa'yo. O kumbaga kung nasa tuktok ka na, yung lilipad mo hanggang bundok na, meron pa palang mas lumilipad sa'yo na hanggang doblado pa ng bundok, no, na tinatahak mo. Kaya wag po tayo basta-bastang maging judgmental, no? Lalong-lalo na ipinagdidikdikan natin yung tama o mali. Mapakahirap po niyan dahil mas maraming mga taong matatalino sa atin. At dito sinabi pa niya, kaya bilang influencer or content creator, dapat isipin ng madaming beses yung sasabihin at gagawin mo, which is totoo yan. Dapat nag-iisip ka 10 times. Alam nyo, mahirap po maging isang content creator dahil sa totoo lang, kahit isang salita nga lang na mali ka, no, talaga ikukorek ka na ng mga tao. So, which is maganda rin naman, pero yung sa iba, hindi sila natutuwa, no? Ako, para sa akin, mas gusto kong kinokorek ako kasi mas natututo ako. Alam niyo yun? Minsan, hindi rin pwede nating ipilit yung sarili natin na yung inaakala natin tama, mali pala. Dapat ganon tayo lagi. Dito, aminado ako na minsan din akong nabulag na akala ko kung ano point of view mo sa isang bagay ay dapat panindigan mo. Mali pala. Which is totoo yun mga kapengyo, no? Kasi si Boss Parak, napansin ko sa kanya, pagka meron siyang mga sinasabi, no, sa kanyang pagmomotivate, gusto niya, straight na yon. Kahit nga sila ni Boss Toyo noon, no, nagkaroon sila ng argumento rin about naman sa bangko, sa financial, no? So hindi ko na para ulitin yon. Balikan nyo na lang yung mga naging reaction ko or sa video mismo ni Boss Parak, makikita nyo yon. Or kay MG mga kapengyo, dapat open ka din sa opinion ng iba kahit salungat to sa opinion mo. Dapat bago ka magsalita o may gawin ay pag-isipan mo ng madaming beses dahil madaming nanonood sa'yo at take note, mas tumalino na ang mga tao ngayon. Which is, dapat naman talaga maging matalino ang mga tao dahil kung mali, mali, no? Yan yung lagi ko sinasabi dito sa aking mga reaction video mga kapengyo, no? Dati pa man, no? Sinasabi ko yan. Pag nasa tama tayo, syempre paglaban natin. Pero pagka mali talaga, mali, no? Dapat natin tanggapin. Hindi naman masama pong tumanggap ng pagkakamali, no? Sa totoo lang, sabi nga ng mga pare o ng Diyos, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Diba?
Kumbaga, hindi mo dapat balikan o gantihan kasi alam mo naman na nagkamali ka. Dapat marunong ka rumispeto ng opinion din ng iba. Hindi porket tama ang nakikita mo sa point of view mo, ibig sabihin mali na yung sa kanila. Baka hindi kayo same ng tinitingnan na aspeto kaya hindi talaga kayo magtutugma ng pananaw. Yes, alam nyo, sa totoo lang, may mga kanya-kanya naman kasi talaga tayong pananaw lahat mga kapenyo. Hindi lahat tama ang pananaw natin palagi. No, minsan dumadating din sa punto na nagkakamali tayo. Ika nga nila, tao lang. So talagang totoo po yun, yung kasabihan na yun na talagang minsan nagkakamali tayo. Wala pong perpektong tao. Ang pinakamainam lang po dyan, tanggapin natin kung ano yung pagkakamali natin at i-improve natin yung sarili natin sa mga susunod. At ang pinakamahalaga sa lahat, dapat kung may bayag ka, magsalita ng bagay na sa tingin mo tama, ay may bayag ka din. Tanggapin kung sakali na dumating ang punto at ma-realize mo na may mali pala doon sa ginagawa mo. Which is eto na yon mga kapenyo, no? Nung nasita nga etong si Boss Parak, eto nila Kuya Reynan at ni MG, talagang dito, no, parang napansin na niya na merong mali doon sa kanyang ginagawa. Dati-dati, talagang sinasabi niya, no, pinaglalaban pa niya yan kay Boss Toyo. May mga ilang comments pa nga siya kay Boss Toyo, no, na sinabi niya na paninindigan ko kung ano yung katuwiran ko. So ngayon, mga kapenyo, unti-unti nang na-adapt, no, ni Boss Parak ito. At naiintindihan niya na kung ano yung pinupunto sa kanya ni Kuya Reynan at ni MG. Lahat tayo may pagkakataon para baguhin o improve pa ang mga sarili natin. Kailangan lang natin tanggapin na meron dapat baguhin. Yan ang sinasabi ko, Boss Parak. Hindi po masamang tanggapin kung nagkamali tayo. Tama naman yan naging point of view mo. Ang pagkakamali mo lang, hindi mo tinignan, no, yung mga opinion din ng mga tao o yung mga naniniwala sa'yo or yung mga followers mo na dapat minsan tignan din natin kung nagkakamali na ba tayo, dapat din natin punahin. Hindi sa lahat ng aspeto laging tama. Kaya sa lahat ng mga tiga-subaybay ko at lahat ng makakabasa nito, hangad ko na magtagumpay kayo sa buhay at mamuhay sa mundo na pinakamasaya na kaya nyong gawin. #araw-araw parak. Yan na nga po ang naging mensahe dito ni Boss Parak mga kapenyo, na kung saan parang lumalabas dito, tinatanggap na niya yung kanyang pagkakamali at doon nga sa mga naging point of view nga niya, talagang minsan pala, no, nagkakamali rin siya. So talagang tao lang, no, minsan dapat talaga natin makita rin yan. Alam nyo, sa totoo lang, mas mainam pa nga nasisita tayo ng ibang tao para natututo tayo kaysa yung walang sumisita sa'yo na feeling mo always kang tama. Which is ngayon, napakaganda kasi na-realize niya na sa sarili niya yung kanyang pagkakamali. At ayan mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa panibagong natutunan nito ni Boss Parak? At hindi lang si Boss Parak ang natuto rito. Kahit si Class S na pangit na si Ato, no, natuto rin dito sa mensahe na ibinigay sa kanila nito ni Makagago. Kaya talagang kung ako tatanungin nyo mga kapenyo, ibang makagago na talaga, no, ang nakikita natin ngayon. Kumbaga parang nanle-lecture na to dito sa social media. Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat-lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita-kita lang tayo sa sunod kong reaction videos.